Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at isang pribilehyo na magamit muli na magpahayag ng kanya pong mga salita. Salamat po sa umagang ito sa lahat po ng mga kapakinig at mga kapanood ng FB Live na ito. Mapagpala po sila ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, pwede po nating awitan muna ang Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos natin ay dakila.
Maraming salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay Diyos na mabuti, Diyos na dakila, na hindi nagbabago noon, ngayon, pagkailanman. Salamat po sa Panginoon sa lahat po ng katunghayan ng Ikbay Live na ito. Nagpapasalamat po ako dahil muli po nagamit ako para magpahayag ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng Pilipos. Sa aklat po ng Pilipos, ang sabi po dito sa chapter 4 verse 12 to 13, naranasan ko na ang magikawos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang aklat po ng Pilipos ay sulat ni Apostol Pablo. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay contentment. Sa Tagalog po ay kakontentuhan. Naranasan po ni Apostol Pablo ang makontento dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi doon sa talata, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po yung naging sekreto ni Apostol Pablo upang manatili ang kagalakan at kakontentuhan para siya'y manatili sa kagalakan at paglilingkod sa Diyos? Si Apostol Pablo po na dati isang taong masama ay binigyan ng panibagong buhay ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Unang-una po, ang naging kagalakan ni Apostol Pablo yung siya maglingkod sa iglesia ng Pilipos. Si Apostol Pablo po ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At doon po nakita natin yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang una po, ang naging sekreto ni Apostol Pablo, yung pananalangin, yung pananatili sa presensya ng Diyos. Nabagamat si Apostol Pablo po ay nakakulong, nandun pa rin po yung pag-i-encourage niya sa iglesia ng Pilipos na sila'y tumatag, manatili sa paglilingkod. Yung unang-una po ay yung panalangin para sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po doon sa chapter 1 verse 4 sa aklat ng Pilipos, tuwing ipapanalangin ko kayong lahat, ako'y nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Tuwing ipinapanalangin ni Apostol Pablo ang lugar ng Pilipos, siya'y nagagalak dahil sa pagkakaisa ng mga kapatiran sa lugar ng Pilipos. Yun po yung una, yung pananalangin. Mayroon pong matinding pananalangin na ginagawa si Apostol Pablo para lalong tumatag yung iglesia sa lugar ng Pilipos. At doon kung saan kahit siya po ay nakakulong, nanatili po siyang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung pangalawa po, ang pangalawa po ay yung pasasalamat. Nakita po natin ang wika sa chapter 3, wika niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Nandun po yung pagpapalakas niya sa mga mananampalataya sa aklat po ng Pilipos. At nagkakaroon po siya ng lubusang kakontentuhan sa kanyang buhay na bagamat siya'y nakukulong, nakukontento siya na siya'y laging magpasalamat at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung mga sekreto ni Apostol. Sa panahon po na si Apostol Pablo ay nakukulong, nandun po yung lagi niyang pagpapaalala sa lugar ng Pilipos. Pinalalakas niya yung mga mananampalataya na kinakailangang
maging matatag sila sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung kakontentuhan na nasa kay Apostol Pablo. Naranasan niya, sabi nga niya, naranasan niya magikaos, naranasan niya managana, at natutunan din niya yung sekreto kung paano magkaroon ng kakontentuhan sa kanyang buhay. Ano po mga kapatid? At naniniwala po ba tayo na ang contentment sa buhay ng tao ay pwedeng mawala? Halimbawa po, sa panahon ng pag-alis ng mga Israelita sa lugar po ng Ehipto, nang sila po ay hinahabol ng mga Ehipsyo. Tingnan po natin sa aklat ng Exodus. Ang sabi po dun sa aklat ng Exodus, chapter 14, verse 10. Babasahin ko po. Matinding takot, mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyayari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa inyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa inyo na huwag nyo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatili na alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ang gusto naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot. Tingnan lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipapagtanggol kayo ni Yahweh. Ito po isang matinding himala na ginawa ng Diyos ng mga Israelita ay habulin ng mga Ehipsyo doon sa Red Sea. Ano po mga kapatid? Ito po ay napakatinding isang himala na ginawa ng Diyos. Kapalit ng kanilang pagrereklamo. Nawala po yung kakontentuhan ng mga Israelita dahil sa kanilang pagmumurmuring, dahil sa kanilang pagrereklamo. Ang sabi nga nila, dapat hindi nyo na kami inalis doon sa lugar ng Ehipto. Hayaan nyo na kaming maging alipin ng mga Ehipsyo. Sapagkat nakaranas po sila ng matinding hirap, pagod sa kanila pong paglalakbay. At nang makita nila na ang Panginoong Diyos, sila po'y nanalangin sa ating Panginoong Diyos na kung maari, tulungan sila. Ano pong sabi ng ating Panginoon sa kay Moses? Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa tapat ng dagat at mahahawi ang dagat at makakalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Yun po yung isang himala na napakatinding ginawa ng Panginoon sa lugar ng sa mga Israelita, ano po, na kung saan akala ng mga Israelita hindi sila tutulungan ng Panginoon. Subalit nakita nila kung papaano sila tulungan ng Panginoon sa kanilang pagtawid doon sa dagat na pula. At nangyari nga yung sila'y nakatawid at ang mga humahabol sa kanila ay, ang sabi ng Panginoon kay Moses, muli mong iunat ang tungkod at ang mga Ehipsyo ay nagsimulang malunod sa dagat. Hindi na nila naabutan ang mga Israelita na tumatawid sa dagat na pula. Yun po yung himala na talagang ginawa ng Diyos, na sinamahan ng Diyos ang mga Israelita sa kanila pong paglalakbay. Na bagamat sila'y napakaraming mga reklamo, ay nandun pa rin yung pagsama ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Yun po yung pangalawa, ano po. Minsan, marami po tayong ang akala natin tayo po ay kontento na sa buhay. Akala po natin ay marami na tayong hindi na tayo kinakailangan mag-alala sapagkat tayo po ay sagana sa lahat ng bagay. Minsan po nakakalimutan natin na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Sa halip na magmurmuring, tayo po ay magpasalamat sa Diyos kung ano po yung ating kalalagayan. Sabi nga ni Apostol Pablo, naranasan niya magutom, managana at maghirap.
Subalit nakita po natin na lagi po siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Iyon po yung kalikasan ng tao. Kapag nakamtan na niya yung kanyang hinihiling sa Panginoon, nakakalimutan na niya yung magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Napaka-importante po yung tayo po ay laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Minsan wala po ang taong kakontentuhan. Mga kapatid? Minsan, pag nakakita ng meron na siyang magandang bahay, magandang sasakyan, meron na siyang napakagandang mga kagamitan sa loob ng kanilang bahay, nakakita siya ng magandang sasakyan sa kanyang kapitbahay, sasabihin niya, ay, bibili rin ako. Kaya nga po mga kapatid, nawawala po yung kakontentuhan natin sa ating mga buhay kapag tayo ay laging nagmumurmuri, nagrereklamo sa Panginoon. Para bang sinasabi natin na walang magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Subalit nandyan lang ang Panginoon. Hindi siya nagbabago kailanman. Hindi siya nagkukulang. Lagi niya tayong sinasamahan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pangatlo po, yung pagkukumpara, mga kapatid. Ang tao po ay mahilig magkumpara, lalong-lalo na sa mga tao o sa mga kapatid sa pananampalataya sa loob ng iglesia. At nauso nga po yung salitang sana all. Lalo na sa iglesia, sa mga kapatid sa pananampalataya. Minsan ang tao po ay mahilig magkumpara. Pangatlo po yan, mga kapatid. Kinukumpara natin yung ating sarili sa ibang tao. Ay magkaiba naman po talaga yung binibigay ng Diyos na talento sa bawat isa. Minsan kinukumpara natin yung mga kapatid sa iglesia. Sasabihin natin, dapat ako yung tinayo ng Panginoon, dapat ako yung nilagay doon, hindi siya, kasi hindi niya kaya yung trabaho niyon. Yung kawalan ng kakontentuhan sa kanilang mga buhay ay nangyayari sapagkat sinasabi nga, mas magaling ako kay brother, mas magaling ako kay sister, tinataas na po natin yung ating mga sarili. Sa halip na tayo po ay magtiwala sa Panginoon, sa banal na Espiritu, tinataas po natin yung ating mga sarili. Ang tao po ay napakahilig magkumpara. Kaya nga po, yung pong kawalan ng kakontentuhan ay pumapasok yung habitual compare, yung pagkakumpara sa isa't isa. Kaya hindi po nagiging malusog yung isang iglesia dahil sa ganyang mga bagay. Mahilig tayong magkumpara. Ang sabi nga po ay nauso yung sana all, dapat daw ang sabihin ng mga anak ng Diyos ay purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa halip na sana all, ay praise the Lord ang sabihin ng mga anak ng Diyos. Ano po yung mga dapat gawin ng isang mananampalataya? Yung practical steps na dapat sa isang mananampalataya. Yung po katulad ng ugali ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay naging mapagpakumbabang tao. Naging isa siyang maalalahanin sa iglesia na kanyang pinamamahalaan nang siya po ay hindi pa nakukulong. Na kahit siya po ay nakukulong, nakita po natin na talagang si Apostol Pablo po ay masigasig na pinaalalahanan yung lugar ng Pilipos para lalong maigting yung kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung sikreto ni Apostol Pablo. Yung lagi siyang nananalangin, lagi siyang nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ay minsan po ang tao, nakakalimutan na po magpasalamat. Sa halip na pasalamatan ng Panginoon sa mga biyayang kanyang natatamasa, ay kapag nakamta na po niya ay nakakalimutan na niya yung pasasalamat sa Panginoon. Napaka-importante po yun. Yun po yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Yun po yung napaka-importante mga kapatid. Ang sabi nga ay lagi tayong hiling ng hiling sa Panginoon. Hiling ng hiling. Pero yung pagpapasalamat ay hindi po natin nagagawa. Mga kapatid? Kaya nga po, yung sekreto ni Apostol Pablo, yung pananalangin at pagpapasalamat sa ating. Ano po yung mga practical steps na dapat gawin ng isang mananampalataya? Yung pong katulad na halimbawa na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dun sa aklat ng Pilipos,
chapter 4. Basahin po natin. Verse 4. Ano po sabi doon? Sa aklat ng Pilipos, chapter 2 po pala. Aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 4. Ano po sabi doon? Pagmalasakitan ninyo ang sabi doon, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang paggalang higit sa lahat ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Yun daw po ang dapat maging maging tularan natin, yung halimbawang binigay ng Panginoon nung siya po ay nandito pa sa lupa. Yung halimbawang ang ating kalakip po dito yung mga pangako. Kaya mga kapatid, ang sabi nga, kontento na ba tayo sa buhay bilang mga Kristiyano? Kontento na ba tayo sa lahat ng ating mga tinatamasa? Nakita po natin yung halimbawa ni Apostol Pablo, na siya ay laging nakokontento sa kanyang buhay. Napakarami na niyang naranasan, napakarami sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay makulong, siya ay nagkaroon ng matinding pagnanasa na lalong maipahayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Yung kanyang pananalangin, kanyang pasasalamat sa Diyos ay hindi nawawala sa araw-araw. Yung pong laging pagbibigay ng paalala sa lugar ng Pilipos ay hindi nawawala. Sa tuwing mananalangin siya, laging kasama ang lugar ng Pilipos na kanyang pinaglingkuran. Kaya naman yung mga kapatiran doon ay lagi nakasuporta sa kanya bagamat siya ay nakulong sa pangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, ang dapat nating tularan ay yung halimbawa ni Kristo na dito sa lupa, nung siya ay nandito pa sa lupa. Ano po mga kapatid? Ang sabi doon, magala kayong lagi sa Panginoon. Ang sabi doon, inuulit ko, sabi sa aklat ng Pilipos, magala kayong lagi. Yun po yung inuulit-ulit ni Apostol Pablo na lagi tayong. At ano po yung sabi sa aklat ng Pilipos? Kalaki po yung mga pangako ng Diyos. Ang sabi po doon sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 6 to 7, na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Yun po yung mga kalaki po dito yung mga pangako ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Pilipos na huwag tayong mabalisa, huwag tayong manghinawa na manalangin sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay laging nandyan sa ating tabi, hindi siya nang iiwan. At sa pamagitan nga ng panalangin, mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yung po yung napakagandang maging ugali ng mga mananampalataya, yung lagi pong magpasalamat sa ating Panginoon at ibibigay ng Diyos yung kapayapaang hindi natin kayang unawain. Mga kapatid, yung kapayapaang hindi natin kayang unawain,
hindi kayang unawain ng tao. At ang Diyos ang siyang patuloy na mag-iingat sa ating mga buhay, sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga po mga kapatid, yung pong kakontentuhan ay hindi dapat mawala sa ating mga mananampalataya. Kailangan po nating bigyan ng panahon yung pananalangin, bigyan ng panahon yung pasasalamat sa ating Diyos na buhay. At bilang panghuli po mga kapatid, ay yung pong sabi nga yung iniwan ng ating Panginoong Hesus na sabi nga po sa aklat ng Pilipos 2, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Ay pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Sabi doon sa aklat ng Pilipos, kung gayon, sabi ni Apostol Pablo, lubusin ninyo ang aking kagalakan, paghari sa inyong pagkakaisa, pagkakasundo, maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anong pamambagay na nais lamang ninyo matanyag, bagkos, magpakababa kayo, at huwag ipalagay na kayo'y mas mabuti kaysa sa iba, na ang Diyos ay nagpakababa. Nagkaroon siya ng kapakumbabaan dito sa lupa nung siya ay nandito pa sa lupa. Nakita po natin na si Jesucristo ay nagbata ng hirap, hindi siya kailanman nagreklamo. Kaya mga kapatid, tularan po natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus at ni Apostol Pablo na siya ay naranasan niya makontento sa kanyang buhay. Naranasan na niya ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya naman siya ay nakukontento na bagaman kahit siya ay tinutulik siya at kinulong, nandun pa rin yung kanyang pagmamalasakit na kinakailangang ipahayag ang salita ng Diyos. Napapaw naman o hindi. Yun po yung kakontentuhan. Kaya sa umaga pong ito, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga buhay sa buong maghapon ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami maghapon. Gabayan anuman po ang kanilang ginagawa. Gabayan niyo po ang mga kapatid